Good morning! Welcome to another episode of OA Ako, the Telemagazine. At nandito po kami ngayon sa Argem Farm sa Rosario, Batangas. Kasama po natin si Lizelle, si Gigi, and of course the farm owner si Ruby. Si Gigi at saka si Ruby, sila po ay nagpa-farm ng Roselle. Ang kagandahan nito, Lizelle, di ba kanina, nung kasama po namin yung mga bagets, si Danny at saka si Zeus, ano yung term mo? Tickle. Yes, nakiliti natin ang taste buds ng mga bata. At sabi ng mga mothers, kung kinakain nila Danny, then it means masarap siya. Pero bukod sa masarap, pakinggan po natin silang dalawa para malaman natin yung benefits ng Roselle. Well, tama ka, Sandy. Marami talagang benefits itong Roselle. Hindi lang siya maganda. Unang-una na, since maasim siya, sigurado na tayo safe na sabihin na siya ay rich in vitamin C. Ito rin actually is pang-control ng cholesterol. May nagsasabi na ano rin to, yung bang pang-control ng high blood pressure? And you'll be surprised kung nasa NOPEX tayo. Marami kaming clients or customers na nagsabi na, nung nakita nila yung Roselle, sabi nila, ha, ito pala yung Roselle na sinasabi nila na nakaka-cure ng certain kind of cancer. Yung kanilang kamag-anak, uminom ng juice, di ba, Chi? Oh, juice talaga, leukemia. Leukemia talaga. Oh, also good for diabetic. Pero ano bang ginagamit dito? Unang-una, ano ba ang Roselle? Is it a plant? Is it a tree? A shrub? A weed? It's a plant na shrub siya. Actually, ito maraming varieties. It so happened yung aming tanim dito is the Hibiscus subdaripa. Mainly, pinaplant siya for ornamentals daw noon nung una. But actually, later on, naging na siya for its benefits, medicinal purposes, food na. Ang kinukuha natin sa Roselle is yung calyx. This is what we call the calyx. Yung flower, siya yung nandito sa ibabaw. Yan, ganun siya. So, it's a shrub na tumataas lang siya ng mga 6 to 8 feet. Nakikita na rin natin, napopromote natin na maraming flowers na gagamit, nakakain at medicinal din, highly beneficial sa katawan, di ba? Hindi lang yung mga dahon. Even the leaves, pwedeng pangsigang, pangpangat. Okay. Pwede mo siyang kainin na niluluto, pwede mo siyang kainin as salad, yung fresh siya. Talk to us about the production, how process, yung madali ba siyang padamihin? Madali siyang padamihin. Ito, seed pod, di ba? Itong capsule niya. Pag yan natuyo, marami siyang seeds sa loob. Like 15 to 20 seeds. Ang dami niya. Hindi siya isang So Does imagine it mo. pop out? Yes. Oo. Pag na-dry siya, kaya hindi siya advisable na kunyari, halimbawa ba tapos na yung season niya, or hindi mo siya hina-harvest. Kasi pag na-dry siya sa puno, magpa-pop siya. So, mag-reseed siya, mag-grow siya. So, ang dami-dami niya. So, hindi na siya manageable. So, hindi kami nagpapatuyo sa puno. So, kailangan namin i-harvest siya. For drying ka, the best is yung mga matured na. So, kung magpo-process ka for jam, for juice, ang maganda naman is yung young pa. When do you consider it young? You count mga 10 to 15 days after na na yung bloom niya, yung flower niya. And then, before 2 weeks, you start harvesting. Okay, like ito, visually, ano siya, young or old? Young. Kasi, pag hinawakan mo siya, tingnan mo, very soft. Very soft siya. The matured one, ito, even the size can tell you already. Oo, malaki. Malaki at na saka siya, kita mong Dark na. So yan, i-harvest, and then patutuyuin, and then ito, iintayin mo maging ganito. Yes. Okay. Actually, may proseso pa doon, pero basically ganun ang mangyayari. Kung seeds ang kailangan mo. Ikaw, anong tinatanim mo with Roselle? Ako ay intercrop it with lemongrass, tsaka yung green tea, para meron siyang buffer ng konti sa hangin. Kasi kahit na, kung minsan, yung malakas na ulan lang, it breaks it down. So, yun. Pero ang Roselle, you can plant it all year round. Pwede siya. Ang problema lang, pag hindi siya yung season talaga ng planting, medyo maliit pa, gaya maliit pa, namumulaklak na. Kung nag-ano ka, nag-commercial, lugi ka na yata dyan kung iisa. So, ang right planting talaga is April and May. Good for November, December, harvest. Pero haharap yun sa rainy season, edi tutumba. Hindi, medyo maliit pa siya. Okay yun, alam mo kung bakit. Kasi mag-seedling ka ng mga around February, March,
So, magtsatsaga ka lang. So, 1 month, mga ganyan na siya kataas. I-field plant mo siya. For a month, magdidilig ka ng konti lang. Kasi pagpasok, di ba, ng May and June, May ulan na. ulan na. Kailangan maaga ka kasi by that time, matibay na yung iyong plant. Eh, yung soil niya, mapili ba? Hindi siya mapili. Ah, okay. Hindi. Okay lang siya sa kung sandy. Siyempre, of course, kailangan sandy loam soil. Pero yung okay lang kung medyo may Clay, sand, may oo. clay, may okay siya, hindi siya masyadong mapili. When it comes to pest management, hindi rin siya masyadong maselan, hindi. Eh, yung Sturdy taong sinasabing wala siyang green thumb, madali ba niyang patubong nito? Well, kung medyo tamad-tamad tayo, I think I could recommend this brand kasi hindi siya talaga, Inaalagaan. hindi siya inaalagaan. Tanim mo lang siya dyan, kusa na siya. Bakit lang yung Tutubo. requirement niya lang bigyan mo ako ng araw and I can manage. Pero I think, itatrabaho mo the way you use it, all the parts, yung mga ipag-process nito. Kahit pa paano, Ay, kailangan oo. may input. Oo. Mukhang marami tayo mga produkto para Oo. dito, no? At saka tingin ko maganda yung presyo para doon sa sinasabi niyong hindi alagain. Kasi magkano yung dried? Roughly mga 320 per kilo. Per Yung kilo. dried, ano? So you're going to teach us how to do it from drying to tea making to whatever. Ang dami nating natikman. Oo, i-share natin yung ating kaalaman dito. Diba? So ano yung basic. first step? After you harvested, you're going to dry it? Actually, kung ang gusto mo for drying, for tea, yung dried calyx, that's what you do. Sa juice naman, normally, yung pinakamaganda is, ang kukunin natin yung young ones. Always the young ones. Why? Andun kasi yung pinakamakatas. Normally, yung ginagawa namin, ini-slice na namin siya. Yung iba, binuboil pa nila. Pero sabi nga, di ba, G, pag binoil, ano sabi? Nawawala ang vitamin C. Yun. Kaya, sabi mas nila. maganda, the fresher the see? better. Oo. Kung jam ang gagawin natin, ang kinukuha ko yung young ones. Tanggalin natin yung buto, na-push natin sa taas, and then, iboboil natin itong seed para ma-extract natin ang kanyang pectin from the seed. Okay, what's pectin? Yun ang nagkaka-help sa atin para mag-set yung jam. Instead na sugar lang ang nakakapagpalapot, yung pectin ang makaka-help sa atin. And organic pa siya. Okay Tapos, na. itong ginagawa mo ngayon na yung pectin, ang bilis naman, ano? Ang Yes, bilis you naman. just boil it 10 to 15 minutes, the seeds, and then you add it dun naman sa yung casserole ng calyx. Another 10 to 15 minutes, Jam na. jam ka na. Tapos Wala meron ng mga pa yung may bata. yung sundae in a jar. Sundae in a The jar. jam, tapos nilagyan ng cacao Cacao. bits. So parang may chocolatey taste, di ba? Yes. Eh kanina nga nung dumating tayo, di ba pinainom tayo ng coffee-like drink yes. using the roselle seeds na binusa. Yung seeds lang ang kukunin natin. Ibusan natin like what we do dun sa rice, Yeah. di ba? So yung seeds na itinatanim. Yes, yun mismo. Yun mismo. Walang nasasayang. Wala. At wala rin masasayang kasi ito, kumbawa, di ba, hindi naman to advisable i-dry para itatanim mo yung buto. May pakinabang pa din yan. Paborito ng manok namin to. Hindi na kami bibili ng mga patuka. Nakakatulong sa kanila. Masustansya kaya siya. Yung tsaa. Iyan, kanina ko pa gusto matikman. Parang Kaya lang tayo, yan, no? Ito naman yung tsaa natin. Siyempre, ang ginamit natin ngayon, para maiba naman kasi doon ating juice ay the fresh one. Ito yung dried na Dried. ginamit natin. So, May kasamang leaves yan or Wala. just the dried calyx. Pero the way you dry it, ano lang din, natural way. Walang machine. It's sun-dried. Sun, actually, ang ano niya, pag nagda-dry tayo, hindi siya advisable na super sun-dried. So, ang air-dried siya supposed to be. If you remember, we had a past episode about weedables and medicinals. I think this is one very good example of that kasi nakakain natin yung raw na flowers and at the same time, may medicinal value. So, tingnan ninyo po kung mag-fit po ito sa pangangailangan ninyo. Thank you and join us again for next week's episode of OA Ako,